Paano malalabanan ang ugaling tsismis? Walang taong perpekto. Lahat tayo ay may mga kahinaan at kapintasan. Kung sakaling ang pagiging tsismoso o tsismosa ang isa sa mga pinaglalabanan mong ma-overcome na habit, nais kong sabihin sa'yo na kayang-kaya mong magbago kung gugustuhin mo. Here are my 10 practical steps para tuluyan mong mabago at mapagtagumpayan ang struggle mo sa pagiging tsismoso-tsismosa. 1. Think before you speak. Bago mo buksan ang iyong bibig para magsalita, isipin mo munang mabuti ang magiging long-term effect nito sa iyo, sa kausap mo at sa taong topic mo. Isipin mong mabuti kung ito ba ay makakabuti o makakasama. Will your words bring life or death? Will it build up or destroy someone? Be wise or else, baka magsisi ka sa huli. 2. Keep your mouth shut. Kung wala ka rin namang magandang sasabihin, mas mainam pang itikom mo na lang ang iyong bibig. Huwag yung basta may masabi at makomment lang. Kung hindi ka naman tinatanong o kinakausap, huwag ka nang magsalita. Huwag ibigay ang opinyon mo lalo na't kung hindi naman ito hinihingi. Be a person of few words. Yung tipong pag nagsalita ka, aabangan ng lahat dahil alam nilang may sense at full of wisdom ang sasabihin mo. 3. Examine your heart. Alamin mo ang ugat ng pagiging tsismosa mo. Meron ka bang inggit, galit, bitterness, insecurity, hatred, unresolved issues, at kung ano-ano pang negative feelings sa puso mo? It's about time to sit down and evaluate your heart. Ika nga, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Guard your heart from these negative feelings dahil hindi mo mamamalayan kusa itong lalabas sa mga bibig mo. 4. Put yourself in their shoes. Ilagay mo ang sarili mo sa kanilang katayuan. Gusto mo bang pinag-uusapan ka sa likuran mo? Gusto mo bang hinuhusgahan ka? Gusto mo bang ginagawan ka ng mga malisyosong kwento? Kung ayaw mong mangyari yan sa iyo, huwag mo din gawin sa iba. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka din manakit. Bakit? Kasi kung ano ang tinanim mo, ay siya ring aanihin mo. Ang lahat ng ginagawa mo, masama man o mabuti, ay siguradong may balik sa iyo. 5. Keep yourself busy and productive. Imbis na maging abala ka sa pakikialam, pagkukwento at pagpuna sa buhay ng ibang tao, mag-focus ka na lamang sa mga gawain mo sa buhay. Marami kang pwedeng pagkaabalahan at paglibangan. Tanggalin mo na sa listahan mo ang pakikipagtsismisan. Wala itong magandang maidudulot sa buhay mo, lalo na sa buhay ng ibang tao. 6. Surround yourself with the right people. Kung ikaw ay napapaligiran ng mga taong tsismoso-tsismosa, unti-untiin mo na silang layuan. Pwede ka pa rin makipag-usap at makipagkaibigan sa kanila, pero ilabas mo na ang sarili mo kapag nagsisimula na silang magtsismisan. Ika nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Be friendly but choose carefully your circle of friends. Piliin mong mabuti ang mga taong iimpluwensya sa'yo. 7. Mind your own business. Hayaan mo na kung biglang asenso ang kapitbahay mo. Hayaan mo na kung parang may mistress ang boss mo. Hayaan mo na kung lubog sa utang ang kaopisina mo. Hindi rin naman makakatulong sa kanila kung idadaldal mo lang sila sa ibang tao. Lalo lang gugulo at hihirap ang pinagdadaanan ng taong chinichika mo. Ngayon, kung talagang concerned ka or kung may gusto kang i-clarify para sa ikatatahimik ng kalooban mo, talk to the person directly at huwag mo nang padaanin kung kani-kanino. 8. Be slow to speak and quick to listen. Ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay parang toothpaste. Once na napakawalan mo na, mahirap nang bawiin at ibalik sa tube. Kaya sa bawat pagkakataon, sikapin mong mas makinig muna kaysa magsalita. Huwag mag-assume, huwag manghusga, at huwag pangunahan ang iba. Pakinggan mo muna ang side ng iba. Alamin mo muna ang buong istorya. Alamin mo muna ang totoo bago ka maniwala at magsalita. 9. Be truthful at all times and at all cost. Isipin mo na si Pinocchio ka, na kapag nagsinungaling ka o hindi nagsabi ng totoo, hahaba ang ilong mo. Mahirap magsinungaling. Kasi once na nagsinungaling ka na, kailangan mo magsinungaling pa ng paulit-ulit para lang mapagtakpan ang mga naunang kasinungalingan na nagawa mo. Sikapin mo na ang mga lalabas sa bibig mo ay pawang katotohanan lamang. Minsan masakit magsabi ng totoo, pero ito ang tama at dapat. 10. Pray and ask God for help. Sa totoo lang, we can do anything kung wala si Lord sa picture. Why?
Nasasabi lang naman natin yan kung wala yung tao sa harap natin. But God is with us 24 hours a day. If you profess na mahal mo si Lord at ayaw mo siyang masaktan, you will avoid doing or saying anything to hurt Him, di ba? So this will help us to control our tongue and not to say anything ill against others. Yes, hindi madaling magbago and it really takes time and a lot of effort. Bakit? Kasi mahirap talagang mag-unlearn at mag-break ng habit pero kaya ito lalo na kung may gabay ng Diyos. Mahirap baguhin ang isang ugali o gawi lalo na't ito ang nakasanayan at nakagawian mo. Pero sabi nga ng isang kasabihan, kapag gusto maraming paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Paano mo uumpisahan ang pagbabago? Nasilip mo na ba kung ano ang laman ng puso mo? Are you surrounded with the right people? Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat.